Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng natuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong linggo ay ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Ang krus noon ay instrumento ng parusa. Inimbento ng mga Romano ang pagpapako sa krus upang ipahiya, pasakitan at patayin ang mga mababang uri ng mga tao, tulad ng mga dayuhan, mga tulisan at mga alipin. Pero noong si Jesus ay pinako sa krus, nagkaroon ng bagong kahulugan ang krus. Ito'y naging instrumento na ng kaligtasan. Ito'y naging paraanan ng pagpapakita sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Tayo ay nagtatagumpay sa ating pakikibaka sa buhay sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Tanggapin natin ito. Iugnay natin ang ating kahirapan sa buhay sa krus ni Jesus upang makiisa tayo sa kanyang tagumpay. Si Jesus na nakapako sa krus ay inilalarawan ng ahas na tanso na nakabitin sa tikin. Palaging matigas ang ulo ng mga Israelita. Ang dami ng mga tulong na ibinigay ng Diyos sa kanila, pero pinagdududahan pa nila siya. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, nagrereklamo sila na papatayin daw sila ng Diyos sa disyerto kasi wala na silang makain. Mayroon naman silang pagkain. Araw-araw, pinadadalahan sila ng manna, ang pagkain na galing sa langit. Pinagsawaan na nila ito. Dahil sa kanilang reklamo, pinadalhan sila ng Diyos ng makamandag na mga ahas at marami sa kanila natuklaw nito at namatay. Dahil dito, natauhan sila. Nagmakaawa sila kay Moises na hingin sa Diyos at tanggalin ang mga ahas. Pinatanggal ba ang mga ahas? Hindi. Nandyan pa rin sila. Nanunuklaw pa rin sila sa kanila. Pinagawa ng Diyos si Moises ng ahas na tanso at nilagay ito sa isang tikin na nakalagay sa gitna ng kanilang kampamento. Kung sino ang natuklaw ng ahas at tumingin sa ahas na tanso, hindi siya mamamatay. Ang ahas na parusa ay naging paraan ng kanilang kaligtasan.
Ang larawang ito ay naging paraan upang hindi sila mamatay. Siguro kapag tumingila sila sa ahas na tanso, napapaalaala sa kanila ang kanilang kasalanan. Kaya hindi sila nagkakaroon ng bisa, kaya hindi nagkakaroon ng bisa sa kanila ang kamandag ng mga ahas. Ganon din si Jesus na nasa krus, na nagpaalaala sa atin ng ating kasamaan at ng pag-ibig ng Diyos na tiniis niya ang ating kawalang hiya. At dahil dito, naliligtas tayo. Naliligtas tayo ng ating pananampalataya sa dakilang awa ng Diyos. Kaya tuloy, ang instrumento ng parusa ay naging instrumento ng kaligtasan. O Jesus, sumasamba kami sa iyo at lumalapit sa krus mo na nagdadala ng kaligtasan sa mundo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.